Ang simbahan ang nagbibigay sa mga miyembro na may iisang pananampalataya ng mga pagpapahayag, pamantayan at patnubay na tumutulong sa ating mamuhay ayon sa nais ni Hesukristo. Binubuklod tayo ng ating paniniwala, pinagtitipon tayo ng gabay ng banal na Espiritu sa iisang hangarin, ang humayo at lumago, ayusin ang ating relasyon kay Jesus bilang Diyos na manunubos. Nagdadalak ang MCC Kaanawan na ipagdiwang ang ika-5 anibersaryo ng pagkatatag at Harvest Fest, kaya tayo'y magbalik tanaw kung paano at bakit nagkaroon ng gawain dito sa Barangay Kaanawan. Ako si Susan F. Kayog ng MCC Kaanawan at nagkaroon ako ng vision noon nung dineshare ko sa puso ko. Sabi ko, marami na kami, saan kami lulugar? Dineshare ng puso ko kako na magkaroon ng church building. Sabi ko sa kanya, sa Panginoon Diyos, bigay mo sa amin. Kaya ito yung aking verse na Marcos 11:24. Talagang sabi ni Lord, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. Talagang yung faith ko, gagamitin para ako ni Lord upang patayo ng church building na ito. And then di na talaga ako makatulog noon. Iyo, sabi niya sa Ageo, sa Hagay, sabi niya magaganda ang tahanan ninyo, ngunit ang tahanan ko'y wasak. Parang nadurog yung puso ko na bakit hindi mo unahin yung tahanan ko. Ayun, nadagdagan pa yung eagerness ko na talagang magbigay na ako ng pagtatayo ng church building. Ganon din ako, yung mga anak ko, nadala ko na rin sa Panginoon at sama-sama na lumalago ang ministeryo ng MCC dito sa San Jose. Talagang pinag-isa niya kami ng isang layunin upang yon ay magamit kami sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. At tunay nga na nag-expand na yung gawain ng Panginoon dito sa MCC Kaanawan, para siyang kabuti na nagsusulputan. Meron kami mga outfit, may mga simbahay kami sa Riles, sa Tubiera, sa Biernes Black, sa Abar, Sinipit, and then meron na rin yung kila Pastora Maragol. Purihin ang Panginoon Diyos sa pinagkatiwala niya sa amin na gawain ito, na yung command ng Panginoon ay magawa namin. God be the glory in Jesus' name. Amen. At ngayon, tunghayan natin kung paano pinapalago, binabago ang kanilang buhay mananampalataya ng MCC Kaanawan at ano ang naging gampanin nito sa kanilang buhay. Hello po, bilang isa po sa mga ginagamit ng Lord dito sa MCC Kaanawan, masasabi ko po na ako po ay kanyang pinalalago sa pamamagitan po ng aking pagde-devotion, sapagkat sa devotion po, ito po yung unang step talaga para makilala natin ang Panginoon, dahil mas lalo po natin mauunawaan ang kanyang mga salita, mas lalo po natin maririnig ang kanyang mga tinig sa pamamagitan po ng ating pagde-devotion, at higit sa lahat, ito yung pagkakaroon natin ng connection sa Kanya. Binago po niya ang aking buhay sa pamamagitan po ng paggawa po at pagsunod sa kanyang mga ministry na dati ay hindi ko po ginagawa. Kung noon po yung Bible ay naka-display, ngayon po ay natuto po tayong magbasa, natuto po natin siyang unawain, at nagkaroon po tayo ng mas malawak na karunungan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Then, noon po ay nasa bingguhan nga po tayo. Ngayon nga po ay nakikipagkaibigan po tayo para ipakilala, para ibahagi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya malaki po ang naging part po ng MCC Kaanawan sa aking buhay, na kung saan ito nga po ay patuloy natin gagawin at patuloy po natin susundin ng naayon sa kalooban ang kanyang mga salita. Yun lang po, at maraming salamat. Napalago ako ng MCC Kaanawan sa pamamagitan ng sa kanila ako humuhugot ng lakas. Natuto ako na mas maging malakas sa pananampalataya dahil sa sa MCC family ko dito sa Kaanawan, at malaking naging papel nila sa buhay ko dahil sila yung naging kalakasan ko sa panahon ng aking mga pinagdaanan din pagsubok. Meron akong pamilya na nasasabihan at nagpapalakas ng aking mga
mga pananampalataya sa buhay ko, no? At meron akong isang pinanghahawakan na verse na talaga namang ito rin po palagi yung aking pinanghahawakan sa buhay ko na matagal na Zacarias 4:6, lagi ko pong sinasabi po na ang lahat po ng tagumpay ay wala sa ating sariling kakayahan o kapangyarihan, kundi nasa aking tulong lamang, sabi ni Lord, ano po. Kaya po, ako rin po, parang pinanghawakan ko yon. Ang tagumpay ko po ay masasabi ko na hindi ko kayang marating kung hindi sa aking tulong ng aking MCC family. Ano po, lalo na po ngayon, nakikita ko po yung pagkakaisa namin. No? Nararamdaman ko talaga yung pagmamahal ng MCC family dito sa Kaanawan. Kaya malaking tulong po ang naibibigay niya po sa buhay spiritual ko bilang mananampalataya. Si Lord is napakabuti niya kasi hindi man ako karapat-rapat pero pinili niya ako. Siya yung pumili sa akin, lininis niya ako para maging karapat-rapat sa kanya. So, nakatulong yung mga MCC Kaanawan. Lalong-lalo na yung mga leaders na nandyan palagi sa tabi ko para gabayan ako. Yung mga leaders na gumagabi sa akin and nagpupush na yung pinupush ka nila doon sa may comfort zone mo na wag ka lang dyan, dapat lumabas ka doon and patuloy ka pang lumago and mag-grow. So, Philippians 4:6, don't worry about anything, instead pray for everything. Tinago po ng MCC Kaanawan yung buhay ko, yung pananaw ko po, at doon ko po natutunan at mas nakilala yung Panginoon po sa pamamagitan din po ng devotion. So, pinakilala po nila sa akin yon. And nagkaroon na din po ako ng Bible reading every night. So, yun po yung pagbabago sa akin ng MCC Kaanawan. And paano po ba ako pinalago nito? Ayun nga po, through His Word ng ating Panginoon at sa pag-attend ko din po ng mga mentorings, ng mga ng Sunday service, ang pakikinig po ng kanyang mga instruction. So, ano po ba yung naging papel sa akin nito sa aking buhay ng MCC Kaanawan? So, tinitingnan ko po siya na naging part po siya ng buhay ko bilang isa pang pamilya, yan, buhay spiritual family, na kung saan po na naranasan ko na may nagpupush po sa akin na humayo, magbahagi po ng kanyang mga salita sa iba, at mag-disciple din po. Yun po, and to God be the glory po. As God expands His territory, lumalago din at bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon sa kani-kanilang mga buhay. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tayo na at sama-samang maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at magsama-sama magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-sama magpuri sa Panginoon. Tayo na, sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo na at sama-samang magpuri sa Panginoon. Tayo na at sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Po si Pastora Ellen ng Majestic Christ Church Kaanawan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nararanasan ko po ang kanyang kabutihan sa aking paglilingkod sa kanya sa dakong ito ng Kaanawan. Binibigyan niya po ako ng lakas, ng inner joy, inner peace, at talagang ang puso ko po ay nag-uumapaw dahil hindi lang po ako ang gumagawa sa mga gawain sa dakong ito ng Kaanawan. Ang buong mga pamilya ng MCC Kaanawan po ay kapartner ko sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Kaya buong puso akong nagagalak na inilagay ako ng Panginoon sa dakong ito na puspos ng kagalakan dahil makikita ko na ngayon po ay 5 taon na kami na ginagabayan, sinasamahan
pinagpapala at pinaparanas ang katapatan ng Panginoon sa dakong ito. Kaya naman ang masasabi ko lang sa mga kapatiran dito sa MCC Kaanawan ay huwag mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon dahil sabi niya sa 1 Corinthians 15:58 na mga kapatid, magpakatatag, magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Yamang alam natin na ang mga ginagawa natin sa Kanya kailanman ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya salamat sa Panginoon na ang gabay at pagpapala, pagtatagumpay niya ay ibinibigay sa amin upang maranasan namin sama-sama ang kagalakan na maglingkod sa Kanya. At natutuwa kami dahil kung ano yung ginawa niya nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, yun ang ginagawa namin. Glory to God! Thank you! Amen.